Ng opinion dito sa sa kanilang post account, no, pagka nag-i-ignore o nagka-cancel ay napo-post ng 5 minuto, no, ang kanilang mga account sa Move It. Sa mga nagtatanong bakit daw Move It ang lagi kong binablog at hindi Angkas. Okay, unang-una may mga nagtatag sa akin, no, para magbigay ng komento. Pangalawa, wala naman akong nakikitang dapat i-vlog sa sa platform ng Angkas dahil ako nakikitang mali. At syempre, marami silang incentive na napapakinabangan namin. Wala rin silang pinapangako na na suntok sa buwan. Kaya hindi ko sila dapat i-vlog. Dapat ko nga silang pasalamatan, no, dahil sa 7 taon ko sa Angkas, wala naman akong naging problema. So balik tayo sa post account, no. Na-experience mo na ba na ma-post account? Shoutout nga pala dito kay Sir Geno Sir na nagtag sa akin at sinabi niya na napilitan siyang i-accept yung booking kahit napakadelikado. Ayun, kung makikita nyo rito, napakadilim ng area, tapos parang iskinita. So, napakadilim ng area, iskinita, at nakatag ako dito sa comment niya. Nasilipin ko ron, na napilitan siyang i-accept yung booking kahit napakadelikado dahil sa post account. Po tayo, lalo sa mga biyaheng panggabi. Hayaan mo na po sa account mo ng 5 minuto kaysa naman sacrifice mo pa yung mga ganyang kung kaligtasan nyo na yung nakataya. Kaya lang itong isa naman na vlogger, comment tayo dito sa sinabi niya, Halina o aayusin na ang mahigpit na post job na yan. Naka-auto-accept ka. Ikaw ay naka-auto-accept. Habang ikaw ay may pasahero, meron ng papasok na booking sa'yo, di ba? Hanggang mag-cancel habang nasa biyahe ka pa lang. Habang tumatakbo ka pa papunta sa drop-off na kasalukuyang pasahero mo. Magkakaroon na daw ng solusyon yung inyong post account, no? So nagawa na daw ng paraan ni Move It sa sa post niya. Ay nasolusyonan na daw ni Move It, no, yung post account sa pamamagitan ng unlimited cancel, no? O 5 cancel na walang magiging epekto sa inyong account. Hindi raw siya mapopost. Ito gagawin nyo lang kung habang ongoing naka-auto-accept ka. Okay, kung naka-auto-accept ka lang, tapos habang ongoing o habang bumabiyahe ka daw ay mag-cancel ka ng mag-cancel, no? So paano ko nasabing mali yung paraan na yun? Kasi habang bumabiyahe ka, tapos tingin ka ng tingin sa cellphone at pindot ka ng pindot dahil syempre cancel ka daw ng cancel, hindi ma-post yung account. Napakadelikado na, no, habang nagda-drive ka. Syempre yung mga kamay mo nandun sa manibelan. Kahit nga sa 4 wheels, delikado yun. Sa atin pa kayong mga 2 wheels na habang nagda-drive ka, nagsi-cellphone. At bukod doon, alam niyo naman na may batas tayo na Anti-Distracted Driving Act, no, na direktang nilalabag nung kanyang panukala na. So yun, no, Anti-Distracted Driving Act, delikado po yan. So naway wag nyong gayahin si boss na habang nasa biyahe daw mag-cellphone, mag-cancel lang mag-cancel, no? Kung pwede naman po pala na mag-cancel habang nasa biyahe, bakit hindi nyo na lang ilagay sa safety? Drop ng pasahero, hayaan nyo na lang silang mag-cancel. Ganon din naman pala. Kasi parehas din naman ang mararamdaman ng customer. Siyempre, masakit sa kanila ang nakaka-cancelan. Doon na lang sa safe, no? Nakaparada sila habang namimili. Okay, comment ko lang to kasi may nagtag sa akin na wala naman akong pakialam sa inyo. Yun, may isang vlogger nga na nagsabi na may overall ranking daw, no? Na kung saan nangunguna ang Move It, pumapangalawa ang Angkas, at pumapangatlo ang Joyride. Kaya naman napag-google tayo, no, kung saan nga ba nakikita yung overall ranking na yan, no? Wala pong inilalabas na opisyal at pangkalahatang ranking ang gobyerno o ang Technical Working Group TWG na namamahala sa MC Taxi Pilot Study para sa 3 pangunahing transport network companies, TNCs, Angkas, Joyride at Move It. So ayan nga, no, wala pang araw opisyal na nilalabas na overall ranking yung TWG, no, lalong-lalo na yung pamahalaan tungkol sa 3 MC Taxi, no, na nag-ooperate sa Metro Manila, Cebu at tulad ng Cagayan de Oro. So yun, wala nga tayo nakitang overall ranking sa Google, no, kung sino nga ba sa 3 to ang nangunguna.
Pero may nakita naman tayong overall review no sa Play Store. At sila naman yung nangunguna. Ano ba to? Pababaan. Kung pababaan, sila yung nasa taas. Okay, ginawa ko tong video na to guys, no? Hindi para manira ng ibang platform. Hindi rin naman ako binabayaran ng kumpanya para sa mga ganitong video, no? Sariling ano ko to, no? Sariling mga opinion yung mga ginagawa kong video, no? Para sa akin lang naman, hindi naman kailangan magsira, no? Pinakamaganda, pagandahin yung mga serbisyo, huwag magsiraan. Dahil pag dumating yung panahon at naisabatas na yung motorcycle taxi na yan, siguradong lahat ng mga double account dyan, ay mamimili na, no? Kung saan talaga sila mag-i-stay. No? Kaya sige, pagandahin nyo, pagalingan pa kayo sa pag-aagawa ng rider. Pangkalahatang pananaw ng gumagamit. Angkas, madalas itinuturing na may mas mataas na safety reputation at training. Joyride, karaniwang nakikita bilang middle ground sa pagitan ng dalawa at mabilis din mag-book. Move It, may mga claims ng near-perfect safety rating, pero may mga gumagamit din na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa rider discipline o pagka-agresibo sa pagmamaneho. Para sa mga opisyal na datos at pag-aaral. Yan, kaya naman pag kami ganyan, huwag muna kayo agad maniwala, no? Kaya tuloy si Sir JTV, nagalit na naman eh. So hindi ko sinabing ginagawa nyo, pero pag nag-react kayo, sigurado yan.